Hindi po si Canada ang dapat sisihin doon or kung saang country ka man. Choice mo 'yan na 'wag mag-upgrade. Choice mo 'yan na mag-multiple jobs. Choice mo 'yan na maging comfortable sa comfort zone. Kaya nung ikaw ay nagkaedad, kailangan mo pa rin kumayod. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So another day, another reaction vlog tayo. Pero guys, disclaimer lang po, no, hindi tayo nagko-content na mga katulad dito para i-bash yung nagko-content. Focus lang tayo guys doon sa main topic kasi guys, ang gusto natin is ma-share yung ibang point of view ng mga naninirahan po dito sa Buhay Canada at saka din i-share din natin yung personal experience natin about doon sa topic. So, focus tayo doon guys sa content at hindi doon sa nagko-content. Okay? So, for today guys, ang topic natin is about dun sa may mga edad na nandito sa Canada pero nagtatrabaho pa rin. Kayo ba guys? Lalo na guys yung mga nandito sa Canada, ano bang tingin nyo yung gagawin nyo pag kayo ay nag-retire or pag kayo ay nagkaedad? Kayo ba ay maghahayahay na lang, magpapahinga kayo, mag-cruise, mag-aalaga ng mga apo, or magpapatuloy pa rin kayo sa pagtatrabaho, no? So yan ang pagkikwentuhan natin kung bakit may edad na dito sa Canada nagtatrabaho pa rin. Okay? So ano pang hinihintay natin guys? Panoorin na natin to. Mira, pag matanda ka na nagtatrabaho ka pa rin dito sa Canada. Marami pong ganyan dito. Dito na lang sa company namin, dami ko nakikita mga puti. Totoo yan. 70+ years old na Hindi lang puti. Yung iba almost 80. Kulang na kulang yung income nila sa bills nila. Oops! Okay guys. Ang sabi niya, kaya daw nagtatrabaho pa rin kahit na may edad na is dahil sa mga bills. Okay? Yun yung take niya. Based on my experience guys, halimbawa na lang po yung aking boss 2 years ago. Nag-retire siya around mga 65 years old na yata siya noon. So, he's been working with the company for almost 40 years, no? So, after niya na mag-retire, in a few months lang, nalaman ko na nagtatrabaho uli siya sa ibang company naman, no? So, nakausap ko siya a few months ago. So, nagtanong ako sa kanya, sabi ko, bakit pinili mo pa rin na magtrabaho at hindi ka na lang nagpahinga after mong mag-retire doon sa company kung saan ako nagtatrabaho ngayon? Alam mo, ang sagot niya sa akin guys is 40 years na akong nagtatrabaho at yun na yung routine ko araw-araw. So, natatakot din siya guys na kapag tinigil lang niya bigla, baka magkasakit daw siya. At saka sabi niya, kapag nagkakaedad daw pala, kailangan nating maging busy, no? Parang exercise na rin sa physical at saka sa ating minds. And then guys, meron din akong nakausap na isang senior citizen po sa isang mall, no, na nag-cleaner siya sa mall. From Philippines sila, PR na sila dito sa Canada. Sabi ko, bakit po kayo nagtatrabaho pa rin, no? Ang sabi niya, kesa naman daw na nasa bahay siya at wala siyang ginagawa, mas okay na daw yun na nakakakilos siya and at the same time kumikita pa rin siya ng pera. So guys, makikita natin dito sa Canada na hindi po lahat ng nagtatrabaho dahil po sa pera. Meron silang iba't ibang mga reason. Hindi lang po yan. Pero yung sinabi ni Kuya, that is possible, no? Pero again, hindi po lahat. Sila. Kung ngayon nga na malakas-lakas ka pa nagdo-double job, triple job ka mas mahihirapan ka niyan pag tumanda ka. Yon, totoo yun guys. Kaya nga natin naging topic din yung pag-multiple jobs last few weeks ago, no? Kasi nga guys, no, syempre hindi natin maaasahan na laging malakas po yung ating katawan. Kaya ngayon kung ikaw ay nagmo-multiple jobs at hindi ka naman talaga kumikita na malaki or naghihikahos ka pa rin kahit na multiple jobs, dapat mag-isip-isip ka na. Dahil kung ganyan ka ngayon, ano pa yung expected mo 20 or 30 years from now? Kaya nga guys, 'di ba? Ito yung parang wake up call din na marami tayo nakikita na may mga edad na dito sa Canada or sabihin na natin kahit saan, no? Na kumakayod pa rin hindi lang dahil gusto nila, pero dahil wala silang choice. So,
Ngayon pa lang na malakas ka at wala ka pa doon, bakit hindi mo gawa na ng paraan ngayon pa lang? Bakit ka makukontento lang dun sa kakarampot na kita mo pero 16 hours kang nag-work, 14 hours kang nag-work, multiple jobs? Bakit hindi mo iplano, no, na mag-upgrade ka at mag-upgrade ka ng trabaho para mag-upgrade ka rin ng sweldo? So, kailangan talagang pag-isipan. Kailangan Yes. talagang ngayon na Totoo yan. Kumayod ka ng kumayod. Kumayod ng kumayod. Ngayon pa lang kumayod ng kumayod. Kakayod talaga tayo guys kahit anong gawin natin, no? Kasi hindi tayo pwedeng tumigil kumita ng pera. Kailangan natin yan. Pero, hindi ka ba napapaisip na pwede bang kumayod ako ng 8 oras lang pero sapat na sa pangangailangan ko, or 8 hours lang meron pa akong savings? And that is possible guys, no? Kesa naman yun sa kayod ka ng 16 hours pero break even lang, minsan kulang pa, no? Wala pong problema dun sa kumayod ng kumayod kasi tayong mga Pilipino, kahit saan tayo ilagay, masisipag po talaga tayo. Pero dapat nating pag-isipan guys kung ano ba yung tinatrabaho natin. Sapat ba? Worth it ba? No? O baka naman, nagpapagod ka lang dyan pero wala ka naman talagang naiipon. Why not mag-invest ka ng konti ng oras sa sarili mo at mag-upskill ka para makakuha ka ng mas rewarding na trabaho at sweldo. Para maganda yung retirement mo. Tama yun. Dito pa naman sa Canada, dumami na yung Pilipino rito. So, madami ka na makikita magtatrabaho talaga na Pilipino na matanda na. Oops! Para lang po sa akin, no? Hindi po ako totally agree doon, no? Yes, marami talagang Pilipino na pumupunta dito. Pero guys, marami ding Pilipino na pumupunta dito na skilled, no? Na talagang in demand yung mga work nila dito. So, pag pumunta sila dito guys, nakakakuha sila ng magagandang trabaho. Hindi lang yung basta-basta na trabaho. So, hindi nila kailangan mag-multiple jobs at may mga Pilipino rin na pumupunta dito na ready po na mag-adapt at mag-upskill, no? Na tinatarget talaga nila guys yung mga in-demand jobs dito sa Canada para pag-retire nila, marami talaga silang savings at hindi na nila kailangang magtrabaho talaga kahit na sila ay matanda na, no? Nagtatrabaho pa rin. Hindi po yan mawawala. Ngayon sa dami na ng immigrant dito, siyempre ano na yan, magiging common na yan. Oops, common. Ayan guys, no. If there's one thing na i-share ko sa inyo about me, no, gusto ko talagang i-break yung kung ano yung norm. Na pag sinabi mo sa akin na kailangan nating gawin yan kasi maraming gumagawa niyan, no. Kailangan nating sundin yan kasi yan naman talaga yung ginagawa ng lahat. Alam nyo guys, all we need to do is to observe, no. Katulad nito, nakikita natin guys na maraming matatanda na nagtatrabaho na para sa bills or talagang kulang talaga. So, hindi ba ano na yun, pinapakita na sa'yo kung ano yung magiging future mo pag yun ang ginawa mo. Right? So, rather than following the same path, bakit hindi ka gumawa ng sarili mong pathway? No? Imbis na gawin mo yung pag-multiple jobs na ginagawa nila, why not mag-upgrade ka ng skills mo at i-target mo yung mga in-demand na trabaho dito sa Canada, no? Ang point ko lang guys is hindi dahil sa ginagawa ng marami yun na yung tama. Hindi dahil common na ginagawa yun na yung para sa'yo. Kailangan mong i-identify talaga kung ano yung nararapat na para sa'yo at kung ano yung deserving na gawin para maging successful ka dito sa Canada or kung kahit saan ka man nandoon, no? Puti nga, common yan. Dami ko nakikita puti na nagtatrabaho pa rin. At unless umuwi ka sa Pinas, mag-for good ka na lang. Pero pag dito, ay medyo challenging. So yung comment niya guys about dun daw sa maraming puti dito na nagtatrabaho pa rin kahit na meron ng edad. Ito guys, based lang on my experience and based on my own observation, no. Nakikita ko kasi guys, may mga tendency yung mga puti, no, na right after na mag high school, nagtatrabaho na sila agad ng kung ano-anong trabaho, no.
Makikita mo sila yung sa mga nagko-construction kasi nga guys dito, pagkatapos ng high school, pwede ka na ring magtrabaho agad. Ang problema dun guys, dahil hindi sila nakapagtapos ng college, pag sumisweldo na sila guys, sapat na yun sa pangsarili nila. Pero pag nagpamilya na sila guys, doon nila mafe-feel na, teka lang, hindi pala sapat, kulang pala. Ang problema guys, hindi na sila nakakabalik ng university. Meron siguro, pero iilan. Pero it's too late sa iba, no? So, doon nang ngayon magtutuloy yung cycle na kinulang ka, so hahanap ka pa ng isa pang trabaho at ng isa pang trabaho at ng isa pang trabaho. So, nagmo-multiple jobs ka dahil nga hindi mo tinarget yung mga in-demand jobs dito sa Canada. Hindi ko naman po sinasabi na hindi magandang trabaho yung mga blue-collar jobs. Pero kasi based on my experience, yun yung mga cycle na nakikita ko dito sa Canada. So last point ko guys, yes, meron talaga ditong may mga edad na nagtatrabaho pa rin, pero hindi lang po dahil sa bills, no? Gusto nila na magtrabaho dahil gusto lang nila maging busy para sa extra income, pero hindi po talaga dahil naghihikaw sila dito sa Canada. And hindi po si Canada ang dapat sisihin doon, or kung saang country ka man. Ang dapat lang sisihin doon yung sarili mo din. Kasi bago ka naman dumating sa posisyon na yan, o bago ka nagkaedad, once you are young, no, na meron kang opportunity na paghandaan kung ano man yung haharapin mo in the future. So choice mo yan na wag mag-upgrade, choice mo yan na mag-multiple jobs, choice mo yan na maging comfortable sa comfort zone, kaya nung ikaw ay nagkaedad, kailangan mo pa rin kumayod. Right? Again, lahat po ng shinare ko is based on my own experience. So kung meron kayong comment about it, comment nyo lang sa comment section guys para doon natin pag-usapan. Okay? Again guys, thank you for watching and see you on my next video. Peace guys.